Amen. Good evening po sa bawat isa. At salamat sa Panginoon at napaunlakan po tayo at kay Pastor Ramil din na makatayo dito sa inyong harapan. Although maulan ngayon at salamat at pumunta kayo. Amen. At hindi nga totoo na ang Kristiyano daw ay asin na natutunaw pagka bumabagyo o umuulan. Amen. So I remember na yung last time na nag-preach po ako dito, Sunday evening din po yon. At marami po daw na bless. Amen. So pagbaba ko sa pulpito, may isang lalaki na lumapit sa akin. Kinambayan niya ako, sabi niya, "Brad, salamat, na bless ako." Sabi ko, "Bakit po?" Kasi maiksi lang yung mensahe. Kaya naniniwala na ako dun sa kasabihan na blessed are those who preach short for they be invited again. Amen. So tayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 1. Verse 35 to 46. Okay, basahin po natin ng salit-salitan. John chapter 1, verse 35 to 46. Ako po sa 35, kayo po sa 36, at sabay-sabay po tayo sa verse 46. Okay? So, say amen kung nandyan na po kayo. Amen. Sabi po dito, "Again, the next day, after John stood and two of his disciples." Verse 36. Verse 37, "And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus." Then Jesus turned and saw them following. He said unto them, "What seek ye?" They said unto him, "Rabbi," which is to say, being interpreted, "Master, where dwellest thou?" He saith unto them, "Come and see." They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, "We have found the Messiah," which is being interpreted, the Christ. The day following, Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, "Follow me." Philip findeth Nathanael, and saith unto him, "We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Sabay-sabay po tayo in verse 46. "And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see." Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat for this time of our Panginoon na kami po ay ginather nyo sa bahay panambahan upang purihin ka, sambahin ka, at itaas ang iyong pangalan, Panginoon. I pray din sa aming pakikinig ng iyong salita, don't let anything hinder us from your word, at I pray na maging pagpapala po ito. In Jesus' name, Amen. Pwede na po tayong umupo. So dito po sa ating binasa ay makikita po natin si John the Baptist na itinuturo niya ang Panginoong Hesukristo na siya ang matagal nang inaantay ng Israel. Siya po yung Messiah. Kaya sabi niya sa verse 36, "And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold, the Lamb of God." So nung makita niya po ang Panginoon, nang sabi niya, "Tignan ninyo ang kordero ng Diyos." So si John the Baptist, wala po siyang ibang tinuro na tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen? So no wonder, tayo po na mga Baptist, wala po tayong ibang itinuturo na tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen po ba? So hindi po natin itinuturo na kapag ikaw ay naging Baptist ay maliligtas ka. Okay? So hindi din natin itinuturo na kapag nagpabaptize ka, mahuhugasan ang kasalanan mo. Kaya nga sabi sa John 1:29, "The next day Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." So tanging ang dugo lamang ng Panginoong Hesukristo ang makapaghuhugas ng ating kasalanan. Amen? So hindi natin itinuturo na ang religion ang makapagliligtas.
Hindi din natin itinuturo na kapag gumawa ka ng kabutihan, ay mababayaran mo ang iyong kasalanan. Amen? Kundi ang tanging tagapagligtas ay ang Panginoong Hesukristo at siya po ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya sabi sa John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen? So kaya nung marinig nila si John na itinuturo ang Panginoong Hesukristo, dalawa sa kanyang mga disciple ay sumunod sa Panginoon. Kaya dito sa verse 37, ang sabi diyan, and the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. So I want to emphasize the word, heard him speak. Sa Tagalog po, narinig nila siya na nagsalita. Amen? So ang tanong ngayon, mga kapatid, may nakarinig na ba sa'yo? Narinig na ba nila ang pangalan ng Panginoong Hesukristo mula sa iyong bibig? At sumunod sila sa Panginoon? Kasi makita natin dito, nung marinig nila si John na nagsalita, doon sila nag-umpisa na sumunod kay Jesus. Amen? Pero alam nyo ho, nakakalungkot, maraming mga Kristiyano ngayon, ayaw nilang magsalita patungkol kay Jesus. Nahihiya silang ituro ang Panginoon na siya ang tagapagligtas. Tinatakpan mo ang bibig mo pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pinipigilan mo ang banal na Espiritu na nangungusap sa iyo, na gamitin ng iyong bibig para magligtas ng ibang tao. Kaya kahit na alam mo yung Romans 10:13, sabi diyan, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino mang tatawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Pero sa verse 14, mga kapatid, sabi diyan, ang problema, paano sila tatawag kung hindi sila maniniwala? At paano sila maniniwala kung hindi nila narinig? Amen? Paano nila maririnig kung walang magsasabi sa kanila? Kaya napakahalaga po ng iyong bibig na ipagamit mo sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, huwag mong takpan ng iyong bibig at manahimik na lang. Tell them about Jesus. Amen? Tell them about Jesus. Kaya ang dalawang disciple na ito, sumunod sila sa Panginoon, dahil may nagdala sa kanila sa Panginoon. Amen? Si John the Baptist, siya po ang nagdala sa dalawang ito sa Panginoon. Kasi hindi po sila susunod kung walang magdadala sa kanila. Amen? Kaya napakahalaga ng trabaho natin ng mga Kristiyano sapagkat tayo dapat ang nagdadala ng mga tao sa Panginoon. Amen? Kaya ang title po ng message natin ngayon ay Bring Them to Jesus. Amen? Bring them to Jesus. Si John the Baptist, masasabi po natin na isang soul winner sapagkat nagdadala siya ng tao sa Panginoon. Amen? Ang tanong mga kapatid, nagdala ka na ba ng tao sa Panginoon? Okay? Kung nagdadala ka ng tao sa Panginoon, that means you are a soul winner. Amen? You are a soul winner. Ang tanong, ilan na ba ang nadala mong tao sa Panginoon? Ilan na ba ang kaluluwa ang naligtas sapagkat ginamit ka ng Diyos? Sa tinagal-tagal mong Kristiyano, ilan na ba ang nadala mo sa Panginoon? Amen? Nakakahiya kung wala pa po tayong nadalang tao sa Panginoon. Kasi sabi sa Matthew chapter 9 verse 37, Matthew chapter 9 verse 37, then saith he unto his disciple, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Ibig sabihin, maraming aanihin, pero kunti lang ang trabahador ng Diyos. Ibig sabihin, maraming ligtas, pero kunti lang ang nagtatrabaho. Maraming ligtas, pero kunti lang ang nagdadala ng tao sa Panginoon. Yan po ang problema, mga kapatid. Amen? So, kaya kung ikaw ay saved, at wala ka pang nadadalang tao sa Panginoon, I encourage you, bring them to Jesus. Amen? Kung kukunti pa lang ang nadadala mo sa Panginoon, I encourage you, bring them to Jesus. Amen? Bring more to Jesus. Kung ikaw ay nagdadala na sa Panginoon, marami ka nang nadala sa Panginoon, bring them to Jesus. Amen? Bring more souls to Jesus kasi napakarami pang hindi ligtas.
Kung marami-rami ka nang nadala sa Panginoon, I encourage you, continue in bringing them to Jesus. Amen? Kaya mahalaga po mga kapatid na tayo mga Kristiyano, nagdadala tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Ano ho? Ay yung mga ginagawa po nating ministry sa church. Maganda po yung kumakanta ka sa choir. Ano, ikaw ay nagpapakanta dito sa harap, song leader ka. Ikaw man ay nasa AV room, ikaw man ay nandito sa orchestra, o ikaw man ay nakikinig diyan, nakaupo ka. Pero ang pinakamaganda sa lahat ay mag-soul winning. Amen? Because that's the main thing mga kapatid. Ano? Kaya kung ikaw, dati kang nagso-soul winning, pero na-discourage ka, tumigil ka na, I encourage you, go back and bring them to Jesus. Amen? Go back. Kasi marami ng mananampalataya ngayon, tumigil na. Ano? Dati mainit sa pagso-soul winning, pero ngayon, nanlamig na. Ano? Ayaw nang mag-soul winning. Pero I encourage you mga kapatid, na sana itong mensahe na ito, pag narinig mo, bring back. Ano? Bumalik ka. Bumalik ka sa Panginoon. Amen? Bring them to Jesus. Ay sabi diyan, kung nagsasawa ka na magdala ng tao sa Panginoon, I encourage you, your labor is not in vain. Bring them to Jesus. Amen? Kung napanghihinaan ka na o nadi-discourage ka na sa pagdadala ng tao sa Panginoon, I encourage you, we shall reap if we faint not. Sabi ng Bible, kaya bring them to Jesus. Amen? Bring them to Jesus because somebody brings you to Jesus. Ano? Nakalimutan mo na ba mga kapatid? Na hindi ka sana nandito sa church, hindi ka sana na-save kung walang taong nagdala sa'yo. Amen? Kaya magpagamit ka sa Panginoon. So sino ba yung dapat nating dalhin sa Panginoon? Who are we going to bring to Jesus? Number 1, bring your loved ones to Jesus. Amen? Bring your loved ones to Jesus. Gusto nyo bang masave yung mga loved ones nyo? Yung family member nyo? Amen? Alam nyo ho, dito in verse number 40, sabi diyan, one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. So isa po sa mga disciple ni John na sumunod sa Panginoon ay si Andrew. At siya po ay na-save. Amen? After ma-realize ni Andrew na siya ay isang pusakal na makasalanan, at karapat-dapat sunugin sa impyerno, ngunit inibig siya ng Panginoon, ipinako ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang kanyang kasalanan, at nabuhay muli para patunayan na siya ay Diyos at kaya rin niyang iligtas. Amen? At walang ibang gagawin si Andrew, kundi sasampalataya lang siya sa Panginoon at magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi na nag-isip, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Andrew, binuksan niya ang kanyang puso at tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. And after niyang masave mga kapatid, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay yung kanyang kapatid na si Pedro. Amen? Ang sabi niya, ako ay ligtas na, pero papaano yung kapatid ko? Patungo na ako sa langit, pero patungo siya ng impyerno. Ayokong mapunta ang kapatid ko sa impyerno, gusto kong maligtas siya. How many of you, nung kayo po ay na-save, mga kapatid, ang gusto mong ma-save din yung loved ones mo? Amen? Ang nasa isipan mo, Lord, gusto ko ring ma-save yung loved ones ko. Then bring them to Jesus. Amen? Kaya ang ginawa ni Andrew po dito, mga kapatid, in verse 41, he first findeth his own brother Simon. Ang sabi diyan, he first findeth his brother Simon. Ang unang po niyang hinanap ay ang kanyang kapatid. At hindi siya tumahimik lang, nagsalita po siya. Very excited siya at sinabi niya, nahanap ko na ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. And in verse 42, ang sabi diyan, and he brought him to Jesus. Amen? Dinala niya yung kanyang kapatid. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Amen? So he bring his own brother to Jesus and got saved. Ang kanyang kapatid ay naligtas. Listen to this. Kung hindi mo dadalhin ang mga loved ones mo sa Panginoon, sinong magdadala sa kanila? Amen? Alam nyo, I remember nung August 19, 2010, yan po ay napakahalagang araw sa akin.
Yan po ang pinakamahalaga at pinakaimportanteng araw sa akin. Kasi in that day, tinanggap ko po ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. And I'm sure I'm going to heaven. Amen? That day, sigurado ko na pupunta ako sa langit. At ang unang pumasok sa isipan ko after I got saved ay yung tatay ko. Ang sabi ko, hindi pa save yung tatay ko. Patungo siya ng impyerno. Ayoko siyang mapunta sa impyerno. Gusto ko siyang masave. Gusto kong masave yung mga loved ones ko. Ayoko silang pumunta sa impyerno. I want to bring them to Jesus. Amen? Kaya hindi po ako marunong mag-soul winning that time. Kaya ang ginawa ko po, in-invite ko sila sa church para may mag-share sa kanila ng gospel. Inisa-isa ko sila, ini-invite sa church every day. From that moment na ako po ay naligtas, up until today, I continuously pray for my unsaved loved ones. Na sila po ay masave. Because like Andrew, I want my loved ones to bring them to Jesus. Amen? At alam ko mga kapatid, kung ikaw ay tunay na saved, gusto mo ding maligtas yung mga loved ones mo. Ayaw mo silang mapunta sa impyerno. Amen? Gusto mo sila na makasama balang araw doon sa langit. Kaya kung may mga kapatid kang hindi pa saved, bring them to Jesus. Amen? Kung ang misis mo hindi pa ligtas, bring her to Jesus. Amen? Kung ang mister mo ay hindi pa saved, bring him to Jesus. Amen? Kung yung tatay mo ay hindi pa ligtas, bring him to Jesus. Ganon din yung nanay mo, bring her to Jesus. Amen? Yung lola mo hindi pa saved yan, bring him to Jesus. Yung lolo mo din. Amen? Okay? So kung yung tita mo ay hindi pa saved, bring her to Jesus. Bring them to Jesus. Pati yung tito mo, bring them to Jesus. Kung yung mga pinsan mo ay hindi pa saved, bring them to Jesus. Amen? Bring all of them to Jesus. Don't let them go to hell. Why, mga kapatid? Because if you don't bring them to Jesus, Satan will bring them to hell. So it's either you bring them to Jesus or you let Satan bring them to hell. Amen? Kung meron pong full-time Bible school student, kung may full-time staff, may full-time worker dito sa church, meron pong full-time demons. Amen? At gusto po nilang dalhin yung mga loved ones po natin sa impyerno. Okay? Kaya mga kapatid, gawin po natin yung ating duty. In Mark chapter 9 verse 17, ang sabi diyan, and one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which has a damned spirit. Ito po yung bata na sinapian ng masasamang espiritu. Ano? At gusto po ng tatay niya na pagalingin siya ng Panginoon. Kaya ang ginawa po ng kanyang tatay, dinala niya yung kanyang anak na may bad spirit sa Panginoon. Kasi hindi siya mapagaling ng mga disciple ng Panginoon eh. Amen? At ito pong anak na ito ay pinagaling ng Panginoon. Na-save po itong anak na ito. So dinala niya yung kanyang anak sa Panginoong Hesukristo. He bring his son to Jesus. Amen? Kaya, meron pa po sa Matthew chapter 19 verse 13. Sabi diyan, there were brought unto him little children that he should put his hand unto them and pray, and the disciple rebuked them. In verse 14, but Jesus said, suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. So dito po sa verse na ito, makikita natin na yung mga magulang, dinadala nila yung kanilang mga anak sa Panginoon. Kaya as a parents, responsibilidad mo na dalhin ang iyong anak sa Panginoon. Amen? At para madala mo sila sa Panginoon, kausapin mo sila. Buksan mo ang Bible mo and share to them the gospel. Amen? Kaya kung gusto mong sumunod sila sa Panginoon, dapat maging halimbawa ka. Amen? Maging example ka. Diba? Kung gusto mo silang nagsisimba, dapat ganun ka din, nagsisimba ka din. Amen? Kung gusto mo na yung anak mo, huwag magbisyo, dapat ganun ka din, hindi ka nagbibisyo. Amen? Kung gusto mo yung anak mo na sumunod sa Panginoon, dapat sumusunod ka din sa Panginoon. Amen? Kung gusto mo yung anak mo maging matapat sa Panginoon, dapat ikaw ay matapat din sa Panginoon. Amen? Kung gusto mong maglingkod siya sa Panginoon, dapat naglilingkod ka din. Kasi sabi nila, di ba? Like father, like son. Like mother, like daughter. Amen?
I remember mga kapatid, yung mother ko, siya po yung kauna-unahang Christian. Siya yung kauna-unahang saved sa aming family. 3 years old pa lamang ako, nagtrabaho po siya sa ibang bansa. At every time na siya ay nagbabakasyon, dinadala niya ako sa Baptist Church. Hindi ko pa maintindihan that time kung ano yung gospel. Pero dahil dinadala niya ako sa church, natatamnan na ako ng salita ng Diyos. Until nung ako po'y nag-high school dito sa Manila, somebody invited us na mapunta dito sa Laloma Baptist Church. At sinama ako ng nanay ko. I was first year high school that time. At doon po ako na-save. Amen? Na-save po ako. Why? Because she want me to bring to Jesus. Amen? Ang tanong, mula nung na-save ka, ilan na ba sa mga loved ones mo ang nadala mo sa Panginoon? Pinagpipray mo ba ang mga unsaved loved ones mo? The problem is, pray tayo ng pray for our unsaved loved ones, pero hindi naman natin sila sinesharean ng gospel. Tandaan po natin, hindi palaging may bukas. Amen? Maaring mahuli ang lahat, maaring dumating ang kamatayan. I hope after mong marinig itong message na ito, start bringing your loved ones to Jesus. Kung malayo sila mga kapatid, merong cellphone, pwede mo silang tawagan just to share them the gospel. Amen? O kaya mamaya pag-uwi mo, i-share mo na kaagad yung gospel sa mga loved ones mo. Amen? So bring them to Jesus. Number 1, bring your loved ones to Jesus. Number 2, bring your friends to Jesus. Amen? Bring your friends to Jesus. Sabi po sa John chapter 1, verse 43, after masave ni Peter, sabi dito, the day following Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and saith unto him, follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Dito natin makikita na na-save si Philip. At after niya pong ma-save, in verse 45, ang sabi diyan, Philip findeth Nathanael. So hinanap niya po yung kanyang kaibigan na si Nathanael. At sabi niya, nahanap ko na ang tagapagligtas, si Jesus na taga Nazareth, na anak ni Joseph. So ibig sabihin mga kapatid, si Philip, he bring his friend Nathanael to Jesus. Amen? Kaya kung tunay po tayong kaibigan, dadalhin mo yung kaibigan mo sa Panginoon. Amen po ba? Okay? Kaya ito nga, sabi sa verse 46, and Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Pinagdududahan pa ni Philip, ni Nathanael si Philip eh. Ayaw niya pang maniwala eh. Minsan may mga kaibigan po tayong ganyan. Pagdududahan ka. Kasi kilala ka nila eh. Hindi sila makapaniwala na binago ka na ng Panginoon. Amen? Pero alam niyo po mga kapatid, sabi ni Philip, come and see. Halika, tignan mo. So Philip bring Nathanael his friend to Jesus. Amen? So lahat naman siguro po tayo dito ay merong kaibigan. Ang tanong, ilan na ba sa mga kaibigan mo ang nadala mo sa Panginoon? Ano ho? How many of your friends that you have brought to Jesus? Naalala ko nung youth revival, nagkaroon po ng drama po dito. Ang istorya po ay may 5 magkakaibigan. Si Dave, si Zarina, si Hannah, si Sandy, at si Ina. Matalik po silang magkakaibigan, masaya po sila nagpe-fellowship. Hanggang sa isang araw po ay na-aksidente sila. Yung sasakyan na sinasakyan po nila ay nabangga. At namatay po itong 5 magkakaibigan na ito. Si Ina napunta sa langit, habang ang kanyang 4 na kaibigan ay napunta sa impyerno. At sinisisi nila, umiiyak yung mga kaibigan niya. Si Hannah, si Dave, si Sarina, si Sandy, sinisisi nila si Ina kung bakit hindi niya man lang ibinahagi ang Panginoong Jesucristo sa kanila. At pagtingin ni Ina sa kanyang mga kamay, punong-puno ng dugo. Yun po yung mga dugo ng kaibigan niyang hindi niya binahagihan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung may kaibigan ka na namatay na at hindi mo man lang nasharean ng gospel, alam mo ba na yung dugo niyan ay nasa iyong kamay?
At sana mga kapatid, huwag mo nang dagdagan pa. Amen? Bring them to Jesus. Amen? Kaya sabi sa Mark chapter 2 verse 3 to 5, and they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they broken it up, they let them the bed wherein the sick of the palsy lay. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. So ito po yung mga magkakaibigan, at meron po silang isang kaibigan na paralyzed, paralitiko. Nais nilang dalhin sa Panginoon, pero ang problema, hindi po sila makalapit sa Panginoon sapagkat marami pong tao. Maari po nilang ipagpaliban at sasabihin, bukas na lang dalhin natin yung kaibigan natin. Pero time is running out, mga kapatid. Anumang oras pwedeng mamatay yung kaibigan nila. Kaya gumawa po sila ng paraan, hindi po sila sumuko. Inakyat po nila yung kaibigan nila kahit na mahirap, kahit na mabigat, doon sa rooftop. At ang sabi sa Bible, they uncovered the roof at tinalian nila yung 4 na kanto ng higaan ng kaibigan nila at ibinaba nila dahan-dahan sa Panginoon. At nung nakita ng Panginoong Jesucristo yung faith nila, yung pananampalataya nila, sabi diyan, ang kasalanan mo'y napatawad na. Amen? So dito po natin makikita na ang tunay na kaibigan, dadalhin ka papalapit sa Panginoon. Amen? Hindi yung ilalayo ka, papalayo sa Panginoon. Amen? Ang tunay na kaibigan, hindi ka niyan sasamahan sa kasalanan. I-rebuke ka niya sa kasalanan. Amen? Eh sabi sa Proverbs 27:5, open rebuke is better than secret love. Amen? Kaya kayong mga young people, piliin nyo kung sino yung mga kaibigan ninyo. Amen? At kung may mga kaibigan kayo na hindi pa saved, bring them to Jesus. Hindi ikaw yung dadalhin nila sa kamunduhan. Ano ho? Kaya kung ito pong magkakaibigan po na ito, hindi sila sumuko, gumawa po sila ng paraan to bring their friends to Jesus. Kaya kung nashiran mo na yung kaibigan mo, pero ayaw niya pa rin maniwala sa'yo, ayaw niya pa rin tanggapin ang Panginoon, huwag kang tumigil, huwag kang sumuko, amen? Bring them to Jesus until they got saved. Habang buhay pa siya, amen, may pag-asang masave. Amen? Meron pong isang kwento patungkol sa dalawang magkaibigan. Yung isa ay saved, yung isa ay hindi pa saved. Unbeliever. So, namatay po yung unbeliever at napunta sa impyerno. Habang nasusunog po siya sa impyerno, gumawa po siya ng poem. Okay? Ang sabi niya po sa poem niya, you live next door to me for years. We share our dreams, our joys and tears. A friend to me, you were indeed. A friend who helped me when in need. My faith in you was strong and sure. We had such trust as should endure. No spats between us ever rose. Our friends were like, and so our foes. What sadness then, my friend, to find that after all, you weren't so kind. The day my life on earth did end, I found you weren't a faithful friend. Ano? Ang sabi diyan, for all these years we spent on earth, you never talk of second birth. You never spoke of my lost soul and of the Christ who'd make me whole. I plead today from hell's cruel fire and tell you now my least desire. You cannot do a thing for me. No words today my bonds will free. But do not err, my friend, again. Do all you can for souls of men. Plead with them now quiet earnestly, lest they be cast in hell with me. Kaya mga kapatid, don't let your friends go to hell. Bring them to Jesus. Amen? And sabi sa Proverbs 18:24, a man that had a friend must show himself friendly. And there is a friend that sticketh closer than a brother. The best way you show yourself friendly to your friend is to bring them to Jesus. Amen? Kung meron kang best friend na hindi pa saved, bring them to Jesus. Sabi sa John chapter 15, verse 12 to 14, this is my commandment, that ye love one another as I have loved you.
greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends if you do whatsoever I command you. Sabi po dyan, kaibigan daw tayo ng Panginoon if we do whatsoever He commanded you to do. Amen? Kaya hindi lang dapat yung mga kaibigan mo ang dadalhin mo sa Panginoon, pati na rin yung kaaway mo. Amen? Parang walang nag-amen Okay? So bring your enemy to Jesus. Amen? Wala talaga. Okay? Sabi sa Jonah chapter 3 verse 2, Jonah chapter 3 verse 2, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. Si Jonah po mga kapatid ay inutusan ng Diyos na pumunta doon sa Nineveh, na i-preach ang salita ng Panginoon doon sapagkat yung mga tao daw doon, hindi nila alam kung ano ang tama at mali. Naliligaw po sila, gusto ng Diyos na masave sila. Pero alam natin na si Jonah hindi po siya sumunod kasi kaaway niya po yung mga Nineveh. Pero tandaan mo mga kapatid, maaaring kaaway mo yan dito sa lupa, pero pwede mong maging kaibigan yan sa langit. Amen? Maaaring kaaway mo siya ngayon, pero mahal siya ng Diyos. Amen? Kaya inuutusan tayo ng Diyos, bring your enemy to Jesus. Amen? Preach unto them. Alalahanin mo, kaaway ka din dati ng Panginoon. Kaaway din tayo dati ng Diyos nung hindi ka pa saved. Pero minahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 44, But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despisefully use you and persecute you. The best thing you can show that you love your enemy is to bring them to Jesus. Amen? Huwag mo sabihin na kaaway ko yan, sana mapunta na yan sa impyerno. Wag. Amen? Mahal yan ng Panginoon. Namatay ang Panginoon para sa Kanya. Okay? Maaring kaaway mo yan sa langit, dito sa lupa, pero pag dinala mo yan sa Panginoon, baka maging kaibigan mo na sa langit. Amen? Kaya, bring your friends to Jesus. Amen? So, number 3 and last. Okay? Tapos na po tayo, mag-amen na po kayo. Okay? Number 3 and last, bring others to Jesus. Amen? Bring others to Jesus. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 15, And He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Inuutosan po tayo ng Panginoon na magdala tayo ng mga tao sa Kanya. We are commanded to bring every people to Jesus. Amen? Okay? Kaya, ang tanong mga kapatid, na-witnessan mo na ba yung kapitbahay mo? Kung hindi pa, bring them to Jesus. Amen? Nabigyan mo na ba ng gospel truck yung nagtitinda dun sa palengke? Bring him to Jesus. Amen? Nasiran mo na ba yung ng gospel, yung barbero na nagugupit sa'yo? Bring them to Jesus. Na-witnessan mo na ba yung kaklase mo? Kung hindi pa, bring them to Jesus. Na-witnessan mo na ba yung teacher mo? Bring them to Jesus. Amen? Na-witnessan mo na ba yung kalaro mo sa basketball? Bring them to Jesus. Na-witnessan mo na ba yung katrabaho mo? Kung hindi pa, bring them to Jesus. Amen? Nasiran mo na ba ng gospel yung boss mo? Kung hindi pa, bring them to Jesus. Nasiran mo na ba yung empleyado mo? Bring him to Jesus. Amen? Na-witnessan mo na ba yung customer mo? Kung hindi pa, bring them to Jesus. Na-witnessan mo na ba yung business partner mo? Bring them to Jesus. Na-witnessan mo na ba yung tricycle driver na sinasakyan mo? Bring them to Jesus. Alam mo kung anong pinakamahalagang araw na nangyari sa buhay mo? Yan yung araw na naligtas ka. Amen? At naligtas ka because somebody brought you to Jesus. Amen? Kaya wag mong ipagdamot. Amen? Bring them to Jesus. Kaya kung may time ka pa para mag-soul winning, daily or weekly, meron kang schedule na ganyan, alam mo, it is the most important time you spend because it could be somebody's salvation. Amen? It could be someone's salvation. Kaya, wag mong sabihin, wala po akong burden mag-soul winning. Wala po akong compassion na mag-soul winning. Para magkaroon ka ng burden at compassion, start winning soul. Amen? Ang sabi ni Jack Kyles, having a burden for soul is wonderful thing. But having no burden for soul is no excuse for not being a soul winner. Amen? Kaya the greatest
thing is to win soul. Because God commanded us to win soul. Amen? Hindi po tayo nagsusoul winning para magkaroon tayo ng burden. Nagsusoul winning po tayo sapagkat sumusunod po tayo sa Diyos. Sumusunod po tayo sa Panginoon. Amen? So sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the world." Alam nyo ba na once na ikaw ay saved, merong Holy Spirit na mag-i-empower sa'yo to witness. Amen? The Holy Spirit will empower you to bring people to Jesus. Amen? Kaya no wonder kung ikaw ay tunay na ligtas, merong Holy Spirit na mangangusap sa puso mo, witnessan mo yan, hindi pa save yan. Amen? Merong Holy Spirit na magsasabi mo sa'yo, bigyan mo yan ng gospel tracts. Amen? Kaya sabi sa Acts chapter 8 verse 29, then the Spirit said unto Philip, "Go near and join thyself to this chariot." Dahil saved si Philip, meron siyang Holy Spirit. At sabi ng Holy Spirit sa kanya, "Philip, puntahan mo yung eunuch na yan. Hindi pa saved yan. Lapitan mo. I-share mo ang Panginoon sa kanya." At alam niyo ba mga kapatid, kung talagang saved ka, meron kang Holy Spirit. Amen? Okay? At yan po yung magbibigay sa atin to win soul. Ano ho? Meron ka, pero kung ikaw ay matagal ka ng saved, sinasabi mo na ligtas ka na, pero hindi mo pa na-experience na mangusap ang Holy Spirit sa'yo, na witnessan mo yan, witnessan mo si ganito, alam nyo, meron kang malaking matinding problema. You need to bring yourself to Jesus kasi hindi ka pa saved. Amen? Kaya make it sure mga kapatid na ikaw ay ligtas na. Amen? Kaya siguro hindi ka nagsusoul winning kasi hindi ka pa saved. Amen? Kasi ang tunay na saved, merong yang heart para sa kaluluwa. Amen? Sa ministry mga kapatid, hindi palaging masaya. Hindi palaging maayos ang lahat. In the ministry, there is hardship. Amen? May mga pagkakataon na malungkot ka, pero kailangan mong lumabas and bring them to Jesus. Amen? Why? Because that is your duty. Amen? Sinasabi ko sa iyo, pag uwi mo, pag nag-soul winning ka, mamaya masaya ka na. Amen? Kasi nagdala ka ng tao sa Panginoon. Ano? May mga pagkakataon na discourage ka, pero still bring them to Jesus. Because that is your duty. Mamaya pag uwi mo, encourage ka na. Amen? May pagkakataon na masama ang pakiramdam mo, but still bring them to Jesus. Why? Because that is your duty. Amen? May mga pagkakataon na mainit ang panahon, but still bring them to Jesus. Mas mainit ang impyerno. Amen? That is your duty. Kaya, may mga pagkakataon na maulan, but still bring them to Jesus. Amen? May pagkakataon na bumabagyo katulad ngayon, but still bring them to Jesus. Amen? Because that is your duty. Kaya kahit ano man ang nararamdaman mo, bring them to Jesus. It is your duty. Amen? Ano man ang panahon o sitwasyon, bring lost soul to Jesus. It is your duty. Sabi sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of men. Amen? Kaya bringing souls to Christ is your duty to God. Amen? Gampanan mo yan. Amen? Ang nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon, madali na lang ma-offend, madali na lang ma-discourage, kasi nakalimutan na nila na magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ngayon nanlalamig na, nawala na yung init niya sa Christian life, kasi hindi mo na ginagawa yung main thing. The main thing is soul winning. Amen? Kaya sabi sa Revelation, Revelation 3:16, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Amen? Alam niyo po, sabi ni Charles Spurgeon, to be a soul winner is the happiest thing in the world. Amen po ba? To be a soul winner is the happiest thing in the world. Kaya kung gusto mong maging masaya, be a soul winner. Amen? Kaya kung nanlalamig ka na sa iyong Christian life, I encourage you,
go back and bring them to Jesus. Amen? I remember one time, nasa visitation po kami, nagbibigay ako ng gospel tract, at halos lahat po ng binibigyan ko, tumatanggap lang. Pero pag sinabi ko, pwede ko bang i-share sa'yo yan? Halos lahat tumatanggi. At malapit na po yung time na uwian na kasi dumidilim na. Pero wala pa ako nawiwitnessan. Kasi busy daw sila. Kaya that day, na-discourage ako. Nagtatanong ko sa Panginoon, Lord, bakit naman ganito? Ang layo-layo ng nilalakad namin, pero halos lahat ng tao, tinatanggihan kami. Ayaw nilang pakinggan ang iyong salita. Kaya that day, sabi ko, na-discourage ako, ayaw kong sumakay, maglalakad na lang kami pa uwi. So naglalakad kami pa uwi mula doon sa Espanya sa may UST. Okay? Pauwi dito sa church. Naglalakad ako. Tinatanong ko yung sarili ko, nag-examine ako. Ano bang nagawa kong kasalanan? At pagdating po namin doon sa Dimasalang Bridge, meron po akong nakitang lalaki, umiiyak. Nilapitan ko, binigyan ko ng gospel tract. Sabi ko, Brad, anong problema mo? Sabi niya, hindi na ako mahal ng girlfriend ko. Na heartbroken. And then, sabi ko sa kanya, hindi ka man mahal ng girlfriend mo. Wala man taong nagmamahal sa'yo, pero mahal ka ng Diyos. And then I opened my Bible at sabi ko sa John 3:16, for God so loved the world. Mahal ka ng Diyos, and I shared him the gospel. Tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? At sabi ko, Panginoon, kanina malungkot ako, pero ngayon masaya na ako. Amen? Kaya why? Because bringing people to Christ is the happiest thing in this world. Amen? And sabi sa kanta, out in the darkness, hear their cry. Out in the mountains, wild and high, hark this the Master speaks to thee. Go find my sheep where'er they be. Bring them in, bring them in. Bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in. Bring the wandering ones to Jesus. Amen? Kaya, don't stop bringing people to Jesus. Amen? Bring them to Jesus. Sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19 to 23. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. In verse 20, and unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that under the law. To them that are without the law, as without the law, being we not the law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without the law. To the weak became I as a weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might be all means save some. And this I do for gospel's sake, that I might be partakers thereof with you. So dito makita natin mga kapatid na ginawa lahat ni Apostle Paul ang kanyang makakaya to bring somebody to Jesus. Amen? Ay mga kapatid, I encourage you, bring them to Jesus. Kaya maging katulad po tayo ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Gayahin po natin siya, bring somebody to Jesus. Amen? Sana po nakapagbigay encouragement po ito sa atin, na hindi lang po tayo Kristiyano na umaattend sa church, kundi Kristiyano po tayo na nagsosoul winning para sa Panginoon. Tumatayo pa tayong lahat at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong mensahe. Salamat po sa mga taong nakinig. Dalangin ko, Lord God, na kung hindi pa po kami nagdadala ng mga tao sa inyo, ng mga kaluluwa na hindi pa saved, I pray na na-encourage po ang bawat isa sa amin that starting today, we will bring people to you, Panginoon. Habang tumutugtog ang piano, mga kapatid, kung nangusap sa iyo ang Panginoon, please, pumunta ka dito sa harapan, lumuhod ka, at gumawa ka ng desisyon ngayon. Simple lang po ang mensahe natin. Bring them to Jesus. Napakarami pong taong hindi pa saved. Maaring yung loved ones mo hindi pa saved.
Gumawa ka ng decision that from now on, every opportunity na meron ako, i-share ko ang gospel sa loved ones ko. O yung mga kaibigan mo hindi paligtas. Hindi ka tunay na kaibigan kung hindi mo sila dadalhin sa Panginoon. Kung hindi mo sila wiwitnessan, hindi mo sila sharean ng gospel, you are not a true friend. Kaya make a decision today, Lord, I want to win not just my loved ones, but also my friend. And bring others to Jesus. Napakarami pang taong hindi pa saved, mga kapatid. Maaring yung kapitbahay mo hindi pa ligtas. Maaring yung katrabaho mo, yung kaklase mo hindi pa saved. At ikaw ang ilaw. Walang ibang makakapag-abot sa kanila kundi ikaw lamang. Pwede ba nilang marinig sa bibig mo ang Panginoong Hesukristo? Make a decision today. Lord, gusto ko pong masyaran yung kaklase ko. Gusto ko pong masave yung katrabaho ko, yung boss ko, o yung kapitbahay mo, or any other people, mga kapatid. Be a soul winner. Bring them to Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe. I pray that from now on, Panginoon, bigyan niyo po kami ng heart to win soul. Makita po namin na ito po ay aming duty as a Christian, as a saved person. Alam ko, Lord, na hindi niyo po kami iniligtas para mapunta lamang sa langit, kundi iniligtas niyo po kami para magbahagi ng iyong salita. Sabi ni Apostle Paul, ginawa niya ang lahat para kahit na isa lang ay may maligtas. At sana ganun din po kami, Panginoon. Magampanan po namin ang greatest responsibility, and that is to win soul, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat member. Sa malayo po yung uuwian, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa kanila. At ibalik niyo po sila next week, Panginoon, dito sa bahay panambahan. At sana, bago sila makabalik dito sa simbahan, Panginoon, next week, ay meron po silang nasyaran na kaluluwa. Meron po silang nadala para sa inyo. Or kung hindi pa sila marunong mag-share, ay makapag-invite po sila dito sa church. In Jesus' name we pray, Amen.